Check mic here. Check mic. Yeah, check mic. Hello. Mic check. Hello. Hello. Mic test. Hello. Teacher. Alin. Ay, back up. Ay na ba? Ay, di sabihin may... Aray mo niya. Dito po tayo sa tabi ko. Hello! Ako magaya sa akin. Ayan, pasok po. Welcome po tayong lahat. Pagpunin po natin ang ating mga... Welcome po. Dito na lang po. Ayan, magandang hapon po sa lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen? Amen po ba? Ayan, isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon at magsitayo po tayo. Ayan, purihin natin ang ating Panginoon dahil lahat ng kanyang gawa ay kamangha-mangha. Sige, palakpak po natin ang ating kamay sa Panginoon. Tumigay ng sabi mo sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagtiriwan, ikaw ay kapiling ngayon. Ikaw wala ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. At walang aming kakayuhan, hindi mo nang lumusa. Sabay-sabay, sabay-sabay, nagkakalang sa ibang kapaguling ito. Sabay-sabay, nagkakalang sa sayaw at papuri sa'yo. Kamang-kamang ang pag-ibig lang mas langit sa amin tumubos. Di ka dapat kapagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-kamang ang pag-ibig lang mas langit kami. Sinahan mong lubos, aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Yes, Lord. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ang kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming kakayuhan, hindi mo nalulusan.
sa'yo. Kamang-kamangha, kamang-kamanghang pag-ibig, lampas langit sa aming tutubos. Di ka dapat dapat magpahalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-kamanghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, sumisan pa kamang-kamangha. Kamang-kamanghang pag-ibig, lampas langit sa aming tubos. Di ka dapat magpahalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-kamanghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Yes, Lord. Sabay-sabay nagagalang. Hallelujah. Sabay-sabay nagagalang sa iba't ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalang sa sayaw at papuri sa'yo. Sabay-sabay tayo. Kamang-kamanghang pag-ibig, lampas langit sa aming tubos. Di ka dapat magpapahalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-kamanghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Minsan pa, kamang-kamanghang pag-ibig, lampas langit sa aming tubos. Di ka dapat magpahalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-kamanghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Praise God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan. Ang iyong dahilan, kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kaya sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong ibigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmamahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord, kung may pagsubok. May pagsubukan o pamimitan, ako ay may lalamitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko parang
Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa po, sabay-sabay tayo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Tunay na wala kang katulad, Panginoon. Yes, Lord. Lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan ba awitin ko man? Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Gusto kami kita na. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan ba awitin ko man? Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang
wala kang katulad. Napakabuti mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa kalakasan mo. Ang pinagkakaloob mo siya mga isa. Hallelujah. Ikaw ang mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukuling maging sa dilim ng gabi. Sana'y matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na magbilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtutulaw at pagtuturing mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat, Diyos Lord, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukuling maging sa dilim ng gabi. Sana'y matibay ang iyong pag
luha ng puso na sugatan sa pagsubok na iyong pinahingin. Puno ng salamat, Panginoon, sa patulan, sa patutunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyong ng pag-alin, sa pagtutulong at pagtutuwin mo sa aking salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, praise God. Sige po, tayo manalangin. Ama namin Diyos, Panginoon namin at tagapagligtas. Salamat po sa mga awitin namin narinig. Talagang kamangha-mangha, Panginoon, nang ginawa niyo sa aming buhay. Nararamdaman po namin ito sa aming puso't isip na talagang kami po yung pinahalagahan, Panginoon o God. Kaya dapat po kayong sambahin, purihin, pasalamatan, at paglingkuran, Panginoon o God, sapagkat tunay kayo po'y dakila. Hindi pa man sa aming mga tatanggap po namin, puro kung sino kayo sa buhay po namin, Lord God. Kaya ngayon po, ang presensya niyo po ay nandito po sa aming puso't isip, ang aming pagsasamba, tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya po sa aming pananampalataya, tulungan niyo po kami, Lord, na lagi po kami tumibay sa aming pananampalataya at pagmamahal sa iyo at pagsunod sa iyong kalooban. Lord God, pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po si Pastor Tomas sa kanyang pagbibigay po ng mensahe, sapagkat yun po ay tunay ang pag-asa namin sa inyo lamang, Panginoon. Sa pakikinig ng mensaheng ito, ay talagang ibibigay niya sa atin kung gaano sarap mabuhay sa pakikinig ng salita, Panginoon God. Nawa ito po ay talagang tumino po sa aming isipan at pag-aaralan po ang salita. Maraming salamat din po sa aming lahat, Panginoon. Lalo na po sa itong lugar na ito, na tunay pinagpapala niyo po. Pararamihin niyo po kami upang sila po ay makarinig din po at makaranas ng iyong pagmamahal, na walang hanggang pagmamahal. Kaya nga po, Lord, salamat po. Ang pinahiyak sa aming sarili, pag naalala po namin ang iyong kadakilaan, Panginoon o God. Salamat po. In Jesus' name, Amen! Kaya, nalagin po tayo nakatayo at batiin po natin ang isa't isa. Ikutin po natin sa linggo po natin. And welcome po sa ating kapatid na si Sister Isa. Welcome po sa JPCS. Sige, magkamayan po tayo. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always speak to you when God will have us be a family. Always there to be strong and to be on. May we learn to love each other more in each
tayo po. Ayan, praise God. Nako, nakakatuwa naman po dahil ang dami-dami po natin. Salamat po sa Panginoon. Ayan, dumako na po tayo sa ating church announcement. Ayan, parang may mga bago tayo ngayon. Ayan, i-welcome po natin si Sister Isa and si Sister Maribel. Ayan, welcome po sa JTCS. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God, nakaka-attend po tayo ngayon. Ilaw daw. Ayan, o, diba? Ang gaganda natin. Ayan, welcome din, Brother Jemwell. Ayan. Hindi ko dumako na po tayo sa ating church announcements. Hindi ko mabasa. Ayan, ayan, ang water baptism po natin ay gaganapin sa April 2025. Ayan, sana lahat po tayo ay maging available. Yung hindi pa po na-water baptize dyan, ay magpa-water baptize na po. And JTCS Church Service every Sunday, 3:30 p.m. po tayo nagsisimula. And discipleship every Saturday, 5 p.m. Everyone is welcome to attend. Ayan, nakakalimang session na po kami dyan. Ayan. Tapos po, ang prayer meeting po natin ay every Wednesday na po tayo. Kung sino po yung may mga prayer request dyan, pwede po kayong mag-message sa akin o kaya kay Sister Shelo para maipag-pray po kayo. Ayan. Okay, next po. Ayan, dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Sabi po dyan sa Lucas 6 verse 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong kakal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Ayan, dapat po yung para kay Lord ay ibinibigay po natin dahil sobra-sobra naman po ang balik nito para sa atin. Kaya dapat maging generous po tayo sa ating pagbibigay para sa ating Panginoon. Ayan, Brother Jemwell, pwede po tayo dito sa may mga bakante pa po tayo na upuan. Para makita yung... Para makita nyo po yung nandito sa harapan. Ayan, habang nag-o-offering po tayo, maghahandog po ng isang awitin ang JTCS staff. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Super Latino.
ibigay sa'yo ang buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan tatanyag. Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay pagpintura. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa ibibigay ang buhay lahat? Sa Kanya na nabigay sa'yo ang buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan tatanyag. Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay pagpintura. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay pagpintura. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Ngayon po i-welcome po natin ang ating piling pastor para sa araw na ito, si Brother Tomas Aquino. Backup nga dapat talaga ito. Ayan. Magandang hapon po. Ito yung pangalawang punta ko na dito. And then, isa ko po yung nagagalap. Makita kayo po. Sino sa inyo yung sabi na talagang sapat ang Panginoon? Patuloy na nakita siya at hindi siya nagbabago kailanman. Ito po yung sa aklat ng Joshua, Joshua chapter 1 verse 1 to 9. And mahaba po ito, medyo pagsigalan po natin basahin para ito yung istorya. And after that, we will tingnan po natin yung mga mensahe na pwede po makuha sa talata ito. Basahin po natin sa gusto na. Joshua chapter 1 verse 1 to 9.
Pagkamatay ni Moses, nalikod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue, na anak ni Nun, at likod ni Moses. Pati ang aking lingkod kung si Moses, ngayon humanda ka at ang buong Israel, at tumuwid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupain binigay ko sa inyo. Gaya ng aking sinabi kay Moses, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupain inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo sa ilaga ay ang kabundukan ng Lebanon. Sa timog ay ang disyerto. Sa silangan ang malaking ilog Euphrates. At sa kanlungan mula sa lupain ng mga Hetheo hanggang sa dagat Mediteraneo. Walang makakapag-api sa inyo kaway ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita kaya ng pagpagdubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayan man. Magpatag ka at kasamo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayan ito sa pagsahop ng nasa lupain ibibigay ko sa kanila. Ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. Basta magpatag ka at kasamo ang iyong loob. Sundin mo mabuti ang buong katusang ibigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasadoon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasadoon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpatag ka at kasamo ang iyong loob. Huwag kang matatakot umawalan ng pag-asa sapagkat ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay kasama mo sa man pagpunta. Sabi mo na lang, Heavenly Father, we ask your Spirit to be upon us. And give us understanding, Panginoon, at pagmagitan po namin ng mga bagay na nais mo sa aming mabuhay. Tunay at hila ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpamanin niyo aking boses, no? Actually, for about 34 years na po ako nagkasalita. Halos linggo-linggo po. At nung ako yung pag-Kristiyano, ako po ay tahimik na tao. Pero ako naging born again, ako yung naging daldal ko, kaya lang magdaldal. Pero pag ako yung walang kasama, ako tahimik pa rin. Kaya ako po ay malaki may award sa aking eskwelahan. Wala ng grade 1 hanggang ako yung pagka may award po talaga. Hindi ko naman most behave. Wala akong isa na first honor. O ganito po na. Most behave. Pero kung naging born again, naging Kristiyan po ko, nagbago po yung buhay ko. Lalo pagka sa larangan ng Bible study, may mga kilala, ako'y naging nadaldal. Ay po po sa aming tahanan, ang asawa ko itahimik. Ito ko ay daldal ng daldal. At hanggang ngayon, daldal pa rin ang daldal. Sabi sa asawa ko, tumigil ka na nga, daldal ka ng daldal. Hindi lang yan because of, maybe dahil po sa aking mabilis ang nagbamakbo ang isip ko, marami pong ideas. Dahil po ito ang lagong sinishare. Kaya ako po ay si Tomas, sabi ng asawa ko, na daldal. Ayaw ko lang katingin natin, i-share ko yun din, no? O ko yung daldal. Pero na-establish po yung mahilig ng daldal ko, noong ako binaging Kristiyano. Lalo siya at zero, tinuro ko maging daldal sa pagkawit. Okay. Yung sa ating talata na pasok po natin, ito yung transition, no? Actually, meron pong great transition between from the Egypt to the wilderness, no? Yung mga Israelites. Sila po ay inilabas doon sa Egypto, nila sa wilderness kasi sila pupunta sa promised land. And because sila po ay hindi masunurin sa Lord, ang mga Israelites, tumagal ng ilang taon, hindi ka na po magka-travel doon sa wilderness, yung mga sa desierto, bundok, kung saan sa punta. And then, after that po ay namatay na po si Moises. And then, another transition from wilderness to the promised land. Ano po yun? Kaya, ito po yung pagkakataon na yung pong promise land ay malapit na. At tanaw na nila. Okay, kaya excited po yung mga Israelites to enter the promised land. At hindi lang po yun. It is a transition between Moses to Joshua.
No, wala na po si Diyos, si Moses at si Joshua po ang papalit na magiging leader ng mga Israelites. Papunta doon sa promised land. Kung kayo po si Joshua, na dating assistant lamang, no, at kayo po naatasan na mamuno, ang hirap, di po ba? Kasi malaking task, malaking trabaho, no, kayo nilipad doon. At yan po ay naging katuparan. Sabi na rin sa kanya, at kayo napansin niyo, no, marami sinabi sa talata na magpatrat ka, no, nakasamuing loob. No? Yun po talaga kasi bilang isang bagong leader, kailangan po niyang gawin ito na maging matapag, malakas, at huwag manghihilan loob. At may mga bagay na sabi na, hindi kita pabayaan, huwag ka mag-alala, nandito na ako, sabi na sa kanya. At yun po isang dahilan kung bakit si Joshua ay nagkaroon po ng kanyang kapatkan. At naitawid niya po yung mga Israelites, nakatungtong sila doon sa promised land. At yan po sa buhay po natin, mayroon natin transition, no? In terms of ano ba yung nakaan mo, ano pa ngayon, no? Kung mayroong mga bagay na minsan, dating sabi ng boss mo, ito gawin mo, tapos after that, wala na yung isang senior mo, ikaw na ngayon ng supervisor, ang hirap, di ba? Anong gagawin ko? Di ba? It is a transition, no? Kung saan mahirap talaga at sabihin ng boss mo, huwag kang gala, nandito na ako, may problema ka, nandito na ako, di ba? Ganun po talaga yung mga boss. But, mas magaling si Lord bilang boss, di ba? Kay Joshua kami niya, huwag kang mag-alala, magpakatat ka, magpakatapang ka, nandito lang ako. At yun po, hindi lang po sa atin, ng person, but also sa iba ng ito. Siguro na kayo, mag-isang taon na kami itong April 20, di ba? And then, mayroon bang transition in terms of place? Amen ba? Gusto nyo bang mas malawak na lugar? Actually po, I remember noon, 1993, di po sa inyo wala pa. Ganito rin po, 15 lang po ang kasa sa aming simbahan. Sa isang maliit na sala lang kami. And then, oh Lord, masikip na kami. So, Lord, bigyan mo kami ng isang place. No? And then suddenly, God showed us a place. No? Alam ka kung saan yung kami nila ng Panginoon. Bago tuloy yung kwento, tingnan mo natin yung sa Biblia. Number 1, sapat ang pangako ng Diyos. Okay? And kasapatan, what it is. Number 1, A, sapat ang pangako ng Diyos. Sabi nyo sa verse 3, gaya ng aking sinabi kay Moses. Ano mo sinabi ng God kay Moses? Sa Exodus 3:17, dahil dito, ilalabas mo sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain. Ang lupain ng mga Kanineo, mga Hiteo, ng mga Amoreo, ng mga Perizeo, ng mga Hibita, at ng mga Jebuseo. Yan po yung mga lugar kung saan dadalhin ng Lord ang mga Israelites papunta doon sa promised land. Ano yung lugar na yun? Isang mayaman at masaganang lupain. Yan po pangako ni God kay Moises. And also, ito po pinaalala, no, na gagawin din ng Lord sa panahon ni Joshua. Yun. Kaya isip po talagang si Joshua, ano pa yung gagawin ko? Sabi ng Lord sa kanya, kung paano ko nangako kay Moises, yun din ang ko sa iyo. Ano po totoo talaga na ang Diyos ay nangangako at sapat ang kanyang pangako. Amen. May pangako bang Lord sa inyo? Meron bang pangako? Sabi ng pangako, Lord, huwag kang mag-alala. Papayaran ko lahat ng ito. Diba? Amen? Amen! Ano, bakit ko sabi sa iba na ganyan? Kasi dumagay na kasi yung lugar. Natakot-takot na punta namin sa Mumbai, sa palengke. Di pa yung palengke, di ba? Hindi na namin ang pagkakang dyan. Sa tabi ng tulay. Wala nung ako elementary hanggang ako college. Eh, dyan ng pagkakang kalamang, ang isda, ang kulay. Ang nanay ko ay puro utang sa Mumbai. At mapang mga taga dyan na may lumagpapang utang. Nalagi sa binanay ko, pabayaan kita ko. Pero isa dito. Pero si God, pag nangako, ay totoo. Noong po yun, hindi siya nagpapabaya. Noong po ay nagkatabaw pa lang, tapos mag-college, ako po ay natapos ng tapos nagtrabaho na po sa construction. Pero by that time, 1990s, wala pong hindi gumang construction. Pagkat sa Middle East, nagkaroon ng giyera. Pinag-uwi ng mga engineers.
Ang daming engineer sa Pilipinas na walang mga trabaho. Pero sabi ko, Lord, alam ko ni ko ang nanguna. Alam po, nung time na yun, ako pipistala na. And every time na may problema ko, Bible ang hawak ko. Ang Bible ko noon, yung malaking-malaki, kulit-pula na may kandila. Ang salita ng Diyos, ang buting balita, nabigyan ng cake ng kaso ko. Daladala ko yun sa PMC, sa Lawrence of Shepherd. Daladala ko yun sa Pagpuntas. Daladala ko yun. Kasi pag may oras na bakante, binubuksan ko yung Biblia. At binabasa ko ang salita ng Panginoon. Kaya by that time, nag-aaral ako, alam ko na hindi ako pabayaan ng Panginoon. At may mga pangako siya. Kaya nakatapos na, ito po nangyari. Pumunta ako Makati si mayroong interview. Okay? Ang napasok before is mga sales, public assistant, ganun po sa dami. But when punta doon, sabi ng SR, okay, sa dami na nag-apply sa akin yung mga aplikante, isang seat lang yung buying data pa dati, with picture. Sa lahat na nakuha namin na nag-apply, ikaw lang ang kinuha ng chief engineer. O ano po ba? Ikaw ang magiging assistant chief engineer ng building. High-rise building po siya. Sa baka, wow, Lord, ang sarap, di ba? Ang dami walang trabaho engineer. Tapos, bago lang kung graduate, konting experience, pero ang ganda ng offer sa akin. Pero ang sinabi sa akin ng SR, bago kayo magsimula ng trabaho, meron tayong 30 minutes na meditation, mag-yoga tayo. Mahalisig. Ito na yun. Eh ako po'y binabible sa akin ako at Iselo. Ito na yun. At minsan ako na yung may hawak na ng Bible study sa Palawan. Yung group na yun. Ano po nangyari? Eko, ma'am, ako po isang born again. Ako po ay nag-lead ng Bible study. At dahil gusto niyo po na ako'y mag-yoga muna every morning bago magsimula trabaho, hindi po po upunin ang trabaho. Pinag-isimula ko ng Lunes, that is Friday, hindi ko po upunin ang trabaho. Sakit mo. Second the highest na engineer sa Makati, sa mga taas. Hindi ko po upunin because ayaw ko ipagpalit ang Diyos ko. Tapos ito, habang nandun ko sa isang trend, nagbabantiyan ng pila, naghihintay kasi wala akong pera. Maga pa noon, natapos na mga 9-10 o'clock na morning ang interview. Kung walang pala yung sunod na biyahe, hihintay ko po yung kasi wala pa masahe, walang pagpinong pagkain. Opo po. Nandun ako upo doon sa simento, upuan doon sa Bendia. And then, nagmamasa na ganun-itay. Uiyak ako, Lord, kinibag po yung isang mataas na posisyon because gusto na palitan nila ang aking pananampalataya. Pero I know that you have many promises sa buhay ko. Hindi ako pahalaan ng Lord. Uwi ka sa bahay. Pag-uwi sa bahay, sabi ng backplate ko, Kuya, mag-report na lang sa Monday sa PLDT. Lord, PLDT na. Pagdating ko doon, ako isang, hindi po ako isang assistant, hindi po ako isang tawag doon, inspector. Hindi po ba mas mataas ang posisyon? Lord, salamat. May pangako pa. At sapat ang pangako mo sa mga taong sumusunod sa iyo. Kaya mo i-give up ang magandang posisyon, kaya mo i-give up malaking halaga just to follow or claim o hawakan mo ang promise ng God. Mahirap po ba? Ang hirap po talaga, pero Lord, salamat. Salamat. Naman dito, huwag ako lang. Trabaho. Okay. Sapat ang pangako ng Panginoon. Amen? Ang kanyang ay totoo. Totoo po ang kanyang pangako. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nagkukulang. Hindi niya nakakalimutan. Pag nangako si God, totoo po ito. Ang daming promise ni God sa Biblia, buksan niyo lang po, makikita niyo. Amen. Amen. Sunod po doon ay letter B. Sapat ang provision ng Diyos. Sabi sa verse 3b,
Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ano sabi doon? Ibinigay. Yan. Hindi sabihin ibibigay. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat. Maliit ba? Kaunti? Ibinigay na. O di po ba? Yung pangako ng Lord sa mga Israelites, through Moises, at hindi lang kay Moses, but sa iba pa mga ninuno nila, no? Na they will inherit the promised land. Sabi, ibinigay ko na. Sabi, pupunta na. Sabi ko, pupunta na nila. Ngayon, hindi yung small portion, but lahat ng pangako sinabi ni Lord sa inyo. Ang sarap mo ba? O kayo po ay sinabi ng Lord, ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng mga bagay na pagkapalang. Ano sabihin mo? Nasaan pa? Nasaan na? Pag-isip, wala pa yun. Pero, ibinigay ko na. Baka tutulog-tulog ka lang yan. Ang totoo po ka lang sapat ang provision ng Panginoon. Okay, kung sa kwento ko, doon po tayo. Nagtrabaho ko sa PLDT, sarap nun ha. Sabi ko, noong panahon ng 1990s, pag PLDT ka, Meralco ka, Mercury ka, stable ka. Diba? Kasi yun yung stable. Ngayon po, mababa na sa mga ganun, kasi hindi ko mga ay po, Lord, thank you, secure na ako rito. Maganda na yung trabaho ko rito. Pero ano po ba, after 5 months, at yung before that, nung pala ka ng boss ko, ikaw lang ang magiging regular sa lahat ng mga probi. O, hindi ko yun. Pero ikaw, Lord, tinawag ko na Lord. Tinawag ko para magpasto. Sabi ng God, obey and do that. Sumunod ka hanggang kamatayan. Mag-full time ka, mag-pastor ka. Sabi ko, sige Lord. Because nakita ko ang pangako ng Panginoon and God is true sa kanyang promises. Nasubuhan ko na nung binigyan ko ang trabaho ko. Itong reality, isang stepping stone lang ito, isang baitang lang ito para marating ko ang mas higit na pagpapala. And ano yun? Mapunta sa malaking kumpanya pa ulit? Hindi na. Kundi mapunta sa isang Diyos na mapangyarihan niya sa magbibigay ng ating Panginoon. God is my provider. So, yes, Lord, magpuputin ako. Ito po ang naging karasan ko. Nagpunta po ko, walang malaking sa ako. Noong 1980s, 90s po tayo, Pastor, walang swaldong maganda. Ito po yun. Siguro sa panahon ngayon, hindi ko mabubuhay ang sarili ko sa sahod ko, allowance ko mula simbahan ng kontin. Sa loob ng tagal na panahon, hindi ko mabubuhay ang sarili ko. After noon, 1993, nag-asawa po ako. Paano ko bubuhay ng asawa ko? Paano ko bubuhay ng mga anak ko? Sabi na sa ko, please, kung natin pag-aralin sa public ang anak natin, sa private. Pastor lang ako. Sabi ko, Lord, you are my employer. Ako ay employee mo lang. Therefore, you will provide all my needs. Even mahirap, no? Minsan, hindi natin makita na may malaking pera. But ako po siya tapos ng civil engineering. Every time nag-tuition fee yung anak ko, may ikaw sa akin, Pastor, iguwita mo ako ng simbahan. Plano. O, di ko po yung anak ko. Tapos hindi siya nga, love it para siya. O, di po ba, eksakto para sa tuition fee doon sa Calvary First Grade sa Manila Christian Days. Ganun po yan. Doon po nag-aaral ang pangalan. O di po ba? God is my provider. Ganun po sa Master Knights. At doon sa witness pa lang, iniwan nila po yung Egypt na puno-puno na sa gano'n sa pagkain, no? Kasi alam po taon nung way back sa kanila na because pamin sa kanila ba? Kinabot sila doon dahil may pamin nga. Nasuportahin ka ng pangailangan. Na subuhan ng managana, even though sila yung makalipin. And sabi mo, umalis tayo. Study po yun. Pero God, ang sigat ang nag-provide ng lahat ng kailangan. Diba?
pagkain, hindi ng mana, hindi ng quail, di ba? Andun pa yung tubig na dati mapait, naging masarap. Maraming ginawang God to provide. Hindi na po yun, but nakita pa nila yung promised land na puno-puno ng kasaganaan, flowing ng milk and honey. At malaki daw po yung mga ubas doon. Noon sinabi, nagpunta yung mga spy. Dahil, ang lalaki ng mga ubas, ang lalaki ng pagkain, sagana. Pero malaki, makakawin natin. Pero, ganun po talaga. Dahil siya rin because God is willing to provide everything na kanyang Panginoon. Lahat-lahat. Not only the food, but also yung promised land itself. Kung ano man makakating ninyo, ito po ay sa inyo. Di po ba? Ganun po si Lord na nag-provide. But sa akin, even though nakakunti lang ang sahod namin, hindi kami nagluto. Binigyan kami ng wisdom. Nagbenta kami ng puto, kutsita, para lumaki. Kung ano po ba? May nagturo sa amin. Okay. Nagluto kami. Successful. Bisa pagluto ng puto, hindi tumataas. Kung nag-try. At yung kapibayan namin ito, Pastor, suplayan mo ako ng balang mapin puto. Kasi meron siyang almusalan eh. Ay, nabuhay ko kami ng asawa at mga anak ko. Pero kami yung tatlong masigantin ampon na pinapakain. Ito po ba? God is the provider. Inyo po ako ngayon. Ito po ba? O, di ba? Busog na busog. Hindi nagkulang si Lord. God is our provider. Kaya, kung nangakong Panginoon, tutuparin ito. Okay? Tulad sa mga Israelites. No? And also, ibibigay niya ang inyong Panginoon. Amen? Amen. Amen. Pangatlo, ito siya. Sapat ang proteksyon ng Diyos. Sabi sa verse 4, ito ang magiging hangganan ninyo. Ito yung, yung property na pumunta na, yung hangganan. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon. Sa tingog ay ang disyerto. Sa silangan ay ang malaking ilog Euphrates. At sa kaluran mula sa lupain ng mga Henteo hanggang sa dagat Mediteraneo. 5A, walang makakapi sa iyo habang kami ng buhay. Tinignan ko ito sa mapa. No? Pero may mapa nga ito na nandito ko lang. Ito po ito kang hilaga ang kabundukan ng Lebanon. Okay. Timog, disyerto. Silangan malaking ilog Euphrates. Kanluran, no? Ay Henteo, no? Dagat Mediteraneo. Ano po ba kung makikita natin yun? Parang mga muog, no? Parang isang barrier para yung makalaban, hindi agad makapasok sa kanila. Habang sila doon sa lugar. Oo. Protected yung lugar. Okay. Dahil itong lugar natin, yung budok dyan sa Taray. Sierra Madre. Ano po yung Sierra Madre is God put that mountains, mahaba from South Luzon to North Luzon para matumigil yung lakas kung humina yung bagyo. Doon humampas yung hangin. Para pagpasok niya sa Central Luzon, mahina ng hangin. O, ibig sabihin mo, may mga bagay niya, ilalagay ang Lord, bundok mo nito, dagat mo nito, whatever, for the protection ng kanyang minamahal. Amen? Okay, sabi nila po, galing talaga ng Lord, no? Andun ang protection niya sa Israelites, sa promised land. And all sabi nun, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Not only yung mga land, water, but also the presence of God. Si God mismo ay sabi niya, walang sino man makakagapi sa iyo. Ano po, kung gano'n si God sa mga Israelites, hindi ba hindi pa sa atin? Amen? Amen. God will give you something, a blessing. Kaya dinagdan si God para proteksyonan yung bagay niyo. Para maintain mo yung blessing sa iyo. Kisa lahat nito talagang hindi kanya kaya na mapahamak, kundi ang protection niya ay laging sino sa inyo tatay? Diba? Mga tatay, mga dito. Mga nanay, no?
You know how to protect your children. Alam niyo po yun, di ba? Kasi, nandun kayo hanggang proteksyonan kung mga minamahali nyo. Sa bahay ko namin, meron kaming open na mesa at may mga upuan. Hindi ako nung sa panulukan. Yung sa dulo, yung dulo. Ipapag ko yung head of the family. Alam sa dulo ka sa dulo, di ba? Ikaw yun. Ako po ay doon sa maliit na saan. Sabi sa ako, dito ka na lang. Hindi, dito ako. Dahil sa dito ka, dito ka. Hindi po, dito ako. Ay, hindi po. Sabi, hindi, dito ako. Hindi po. Ano po bakit? Bakit ba gusto niyo dyan? Kasi, sa lugar ito, kitang-kita ko yung bintana papunta doon sa hagdanan. Pag may pumasok ang tao sa hagdanan, una kong makakita. Kasi kung nakakalikod ako, hindi ko lang may pumasok nga pala na may masamang balak, paano po iproproteksyonan ang aking pamilya? Hindi ko ba? But kung nagpaupo doon sa lugar kung saan nakikita ko sa palibot namin, very visible sa akin, kaya kong magawa pala to protect my family. Kaya pala, gusto niya. Especially si God, because si God, siya yung lagi nakaupo, naglaban man, para bantayan ang kanyang mga minamahalingan. Amen. Para proteksyonan niya ang kanyang minamahalingan. Hindi lang sa mga Israelites, yun din sa atin at sa lahat ng taong umiibig sa kanya. God is our protector. Siya ang ating shield. Siya ang ating tagabantay. Siya ang ating muong pabantayan na tayo. Amen? Amen. Amen. Sunod po doon. Ang gabi, sapat ang presensya ng Diyos. Sabi nga sa 5b, sasabahan kita gaya ng pagpapnubay mo kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Kung paano si God ay sinamahan niya, no? Si Moises, yung hirap ng buhay, no? Ng katayo ni Moises. Siya po yung talagang humarap, no? Sa mga parao, siya po talaga yung nag-lead, siya po talaga yung nakarasan sa struggle, sa wilderness. Ang talagang hirap po si Moises. Pero nagtatili po siyang tapat at naglilikod because alam niya na hindi siya iniwan ni Lord. Sapat ang presensya ng God para kayanin niya ang lahat ng mga pagsubok sa buhay niya bilang leader ng Israelites. Yun din ang sinabi niya kay Joseph. Alam niyo po yun? At talagang hindi kita iiwan ni hindi kita pababayaan. That is the promise of God. Kung may promise siya ng kayamanan, promise siya ng property, promise siya ng partner sa buhay, no? O anumang bagay, meron din sa lupa, may promise ng God, masarap, di ba ba? Amen? Hindi masarap. Masarap, di ba? Pero mas masarap kung kanyang promise ay hindi kita iiwan. Di ba? Sabi na natin, anong gusto mo? Sundan din donut, dali lang ha, si mami ha, kainin mo yan, di ba? Balik ko ka ba doon, di ba? Si mami, wala pa, di ba? Pero si God, never na tayong iiwan. Never niya iniwan ang Israelites. Ang Israelites lang ang umiiwan, umaalis. Sila ang matigas ang ulo. Kaya sila ay nagkakaroon ng problema. But God is very faithful sa mga Israelites. Hindi niya iniwan yung mga ito. Yun din siya sa atin. Amen? Amen. At iwan kayo ng mahal nyo. Hindi kayo iiwan ni Lord. Amen? Amen. Huwag malungkot. Always praise the Lord. Dahil po doon, nakita natin na God is faithful. Sapat ang Diyos sa lahat ng mga bagay, no? At hindi na tayo mangailangan, no? At minsan para mga Lord, kung paano ba? Actually po kayo ng umaga, I'm thinking what message ang aking i-share po ito. Sabi ko sa wife mo, meron ko inihanda kasi na 5D, 5D, D, o tungkol sa itong na yung pagbabagong buhay. And also, sa aming series ko is about fear of God and also yung seriousness to God.
Yung paano ka ba talaga seryoso kay God, no? Yung sa mga Kristiyano, umaatin pero walang laman sa puso. Nandyan, kumakanta pero hindi si Lord ang kinakantahan. Paano tayo seryoso? Ayun talaga ang dapat isa dito. Siguro sa next time na lang, pag inimbitan niyo ko ulit. Opo, Sabi lang sa ako, sigurado yan. baka kami manonood sa umaga, no? Na dating DSOS o The Rosemary Shepherd, si Cesar, no? Tapos, after that, sa hapon, manonood din sa'yo dito sa simbahan pupunta mo. Sabi niya, ay, pareho siya mo ni Pastor to. Kasi papabuhin ko na lang sa Senate. Next time na lang, kung nakalimutan na ng mga kaya ito po yung nakita. Actually, nag-scroll ko sa sermon kasi nandun, ang dami-dami, hindi mo naman po ito. That is the hardship ng isang pastor. Not only picking sermon, no? Hindi lang po kami nag-pick ng sermon, o kumuha kung saan. We are praying, praying, and praying. What message ang dapat namin i-share about sa iyo, Panginoon? Ay nagkataon, umaga, nag-share ako, at na prayer dito, at sa Sabado, meron pa akong pagkasaltaan, 3 mensahe pa, at sa sunod Sunday, apang-apat. Lord, ano ba unahin ko mensahe? Pero sabi ko, Lord, bigyan mo ka ng message. May natapos na ako, parang hindi ko maramdaman yung message. Pero po kami, kung hindi mo maramdaman na ito yung mensahe para sa lingong huwag mo ipipitch. Kaya mo si God na mag-speak sa iyo, the right message para sa mga tao. I'm not just handling a Bible study. We are preaching what the message na gusto niyang makita at marinig ng mga taong nakikinig sa kanya. Nakikinig po kayo? Amen! Buti na nakikinig kayo. Kaya, sapat ang biyaya ng Panginoon. Amen? Sapat si God. Hindi na tayo mangailangan pa. Hindi magkukulang ang mga taong nagtitiwala sa Diyos. Amen. May pagsumok na ito po yun. May hardship talaga. Minsan parang hindi alam kung saan pupunin. Pero ang kanyang mga promises, ang kanyang provision, ang kanyang protection, ang kanyang presence ay lagi na dyan. Amen. Amen? Amen. One pangalaw mo yan, may pangalaw pa. Number 2, ay nakasapatan buhat sa Diyos, ay ay katapatan buhat sa atin. Kung paano kita dito, no, sa unang mga verses, na kung sino si God sa Masterets, ito yung Joshua, meron din tayo mamabasa ito na kung ano magiging part natin. Okay? Kung ano magiging part ng Masterets o ni Joshua. No? Okay. Number 1, ito ay katapat na paglilingkod, pagkalima sa tawag ng paglilingkod. Sabi niya sa verse 6, magpakatatag ka at nakasaglo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayan ito sa pagsakop nila sa lupay ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa iyong mga ninyo. Sabi nun, magpakatatag ka at nakasaglo ang iyong loob kung ikaw ang mamumuno. Isang kasunod ni Moses, sabi niya, ang galing ni Moses ba? Isang susunod, parang kaya ko ba ito? Pero ano po, sabi niya, yes, Lord, I'm willing. Ibigay niya kanyang pagtatalaga, no? Tatalima ako sa tawag ng Panginoon. No? Yung sinabi, sila na lang, no? Si Caleb na lang, o may iba ba mga warrior dyan? Pero sabi niya, yes, Lord. Ano po, the Lord is calling us, no? Hindi lang sa pagkapastor, no? The Lord is wants us, no, to serve Him, no? Sa kapanganan nais niya, sa lugar kung saan tayo. Okay. At bawat sa atin ay may tawag ng Panginoon bilang isang ama, isang ina, no? Kung anumang mga bagay meron po tayo. And we are told, no, to do His will. Even though nagtatrabaho kayo, yung trabaho niya ay isang paraan para maglingkod kay Lord. Para maranasan niyo ang kasapatan ng Lord sa trabahong iyon, tulad na naranasin ni Josue at ng Israel, ang kasapatan ng Lord, kami nun, magpantad ka, nakasamo yung loob. Pagkat ikaw mo muna, pilit niyo yung challenge nito. And are you willing also to take the challenge at tumalima? Yes, I'm willing.
to serve Him. Noon po yung nagtiraw ng Panginoon, ang hirap, di ba? Ang dati po ay nagnanasa na umuwi sa engineer sa Pagpalya. Nakanda na po yung ADNP, Atlantic Coast Pacific, at that time. Kung saan katrabaho, ang tito po ay isang engineer, sa pang-tito po sa pang-nurse, ang tatay ko isang welder. Ang hindi ko pa mga ibang tito ko. Kanya, Tommy pa ito. Nakanda na lahat ang mga requirements o ang pagpunta mo, hinihintay ka na lang. Pero, sabi ko, magpapastor po ako. Kayo po ba, ang sama-sama pala ng loob ng tatay ko sa akin? Hindi ko alam. Kasi nung one time, lasing po yung chewing ko, sabi niya, alam mo, Tommy, laki ng kampo na tatay mo sa'yo. Bakit? Hindi ka pumunta doon sa trabaho nila. Ikaw wala inaasahan na maging engineer doon. Sabi ko, napag-imiti na ako kasi ako po ay tinawag ng Panginoon para mag-ito. Sabi ko, Lord, yes, you give up to you about me, Lord, because I want to serve you. Kaya mula noon hanggang ngayon, usapan na po. Pero tapat ang Panginoon sa lahat. Kaya sabi ko, that time, batang-bata ko, 25 pa lang ako noon. Sino 25 dito? Ayun, di ba? Tapos, ako po yung para sa panay at inasal ko ako ng mga pamilya ko na supportan ko sila. So, ako lang po yung nakatapos kapag pag-alpilad tayo. Pero ang hirap yung buwan. Pero siguro, Lord, ikaw po bahala sa ating pamilya. I'm willing to live. Yes, I submit to you. Buhay ka. Nakakaya. Sakripisyo. Yung po kailangan. Sabi nyo sa akin lagi, magpakapalag ka. At nakasal mo. Ano po kayo din po? Kung meron kayong naranasan sa Panginoon, God wants you to do something or commit sa isang bagay, okay, mag-alala. Tumalima kayo sa taong niya, magpakapalag kayo. At nakasal nyo ang Panginoon. Amen? 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 Baka ngayon, amen. Hindi na amen. Ano po, ang kasarapan na sa paglilingkod ay ang boss mo ay si Direkta. Even though nag-work kayo sa kumpanya, no? Yes, meron kayong earthly boss, bosses, no? But the true boss na meron kayo ay si God. Do whatever that pleases God, no? Sa inyong trabaho. At kung nandun si Lord, no? Nagliligod kayo sa trabaho doon sa ano, at sa ginagawa yung pagliligod sa Diyos, kung paano i-bless ka ng boss mo, siyempre ito yung mabait ka, maski pagka ikaw ay asset, no? Si God mismo ay i-bless ka niya. Amen? Kaya magpapatag kayo, no? Gawin nyo. Kung kayo tinawag ng isang nanay sa bahay bilang Kristiyano, ipakita nyo kayo Kristiyano sa mga ninyo. O study man. Kung kayo may tinututsa, no? Tinututsa pala. Tinututsa ng mga kapitbahay, kaibigan, o sino man, na kayo ay nagkakilala sa Lord, o kayong mag-alala. Tumalima kayo kay Lord. Maging faithful kayo kay God. Amen? Amen. Amen. Di ba sabihin, ay, kahal ka doon? Ay, kung naging na, ay, present ka na. Ang ganyan na panahon namin, di ba, no? Mas malakas ang persecution, no? Sabi rin, sa bayan ni Atsemi, no? Pinakot na papaya tayo, no? Oo, pinakot siya. Ako, pumunod ako. Ay, si praise the Lord. Amen, amen. Di ba? Mga burn. Again. Sinunod daw muli. Kaya sabi ko, kaya nakikala ko si Lord, hindi kita pagkakailanman. Yes, tinawag mo ako bilang isang anak. At nandiyan ako, anak mo. Hindi ko alis sa iyo, Panginoon. Ako'y tinawag para makasama mo. Amen? Amen. Kaya very Christian kasi may simbahan mo dito. Ako nagkasampal dito sa Leo, no? Wala ko sa pinaka-sister. And then, hindi ako yung malis sa Tamesa. Andiyan ako mula nung ganun sila kay Lord. And ngayon, diyan pa rin ako sa Teresa. At naginigo sa Panginoon. Okay, letter B. Dapat na
pagsunod sa mga utos ng Diyos. No? Sabi nun, basta't magpatag ka at takasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Another, sabihin, magpatag ka at takasan mo ang loob, sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo. Ano po, mahalaga sa mga rights yung Word ng God. Because of the Word of God, alam nila yung mga bagay na gagawin nila, alam nila yung mga bagay na decision nila, everything. Yung kanilang buhay. No? Lalo yung mga priest, dahil lang binagbubuli-bulayan ito, no? Talagang ito yung mahalaga sana yung book o yung pinigay mo sa mura seta, yung law, no? Moses. Napakalaga sa yun. At hindi mo sinusuway yun. Very faithful sila. Even though may mga bagay sa matiis at ulo nila, no? But, meron po sila tinatawag na sumusunod sila, no? Sa isang word. At sinabi ulit kay Masuwi, no? Sundin mong mabuti, hindi sundin mong konti lang, o bagay lang. Sundin mabuti. Ayan. Ang buong kautusan hindi by part ng hindi ng kaunti, buong kautusan pinigay sa inyo Moses. At huwag kang susuway sa nagbarakasal doon. At magtatagumpay ka saan ka man. Kaya, yung po pangako ng God, sinabi God kay Joshua. And si Joshua ay naging faithful sa word, no? Na natanggap niya yung law of Moses. Kaya, ganun po naging matagumpay si Joshua. Kung labanan niya ang mga kaaway, malalaki man sila, marami man sila, kakunti man sila, naging matagumpay po sila. Because, sabi Joshua, ang salita mo, ang aming kalakasan. Salita mo, ito po, aming sandigan. Pero, ang nangyari ko doon, naging matagumpay po ang mga Israelites. We can apply that also sa atin. Amen? If you will pray to God, kung hindi ka susuway sa mga bagay niyon, makakaasa ka, ikaw po ay magtatagumpay. Amen? 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 Amen. Let us see. Tapat sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kaya na sa puso niya pagbulay-bulay. Huwag mo kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasa doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Okay. Sino sa inyo ang naniniwala na talagang kailangan natin pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon? Kailangan dapat meron tayong Biblia. Meron tayong mga Bible sa bahay. Amen. Ngayon, hindi naman parang hirap yung natin malalaking Bible namin, no? Ngayon, cellphone lang. Nandun na lahat. Kung gusto mo ng komentary, ang bilis. At sabi nun, lagi mo itong pagbulay-bulayan. Bakit? Bakit sinabi kay Joshua ito? Bakit si Joshua, bilang bagong leader, kailangan niya ng guidance ng Lord, kailangan niya ng paano gawin, at magkano kalakasan mula sa Lord through the Word, at kailangan po niya mo-overcome yung mga mahal sa Kanya, yung mga sinasabi ng iba, kailangan niya ng kalakasan mula sa Lord. And only the Word of God ang siya magbibigay ng kalakasan sa Kanya. And also kailangan po ng tamang daan papunta sa promised land. Yung anong kanya gagawin, ano yung mahagpang. Alam mo ba na napakahalaga po yung pagtawin nila doon? Sa pagtawin nila, may mga bagay na hindi dapat gagawin at gawin nila. May mga sinamay sila para sila po ay gawin ng Panginoon. At kaya bilang isang leader, kailangan po niyang basahin ng script, basahin ng mga bagay tungkol sa salita ng Diyos. Yun ang kanyang gagawin, yun ang susundin. Bilang sa engineer, you need to follow the blueprint. You need, kami po, nung pagkabigay sa amin ng blueprint para tayo sa bahay, hindi lang kami, ay salamat, pag kami sa site, dala namin yung blueprint. Ito yung gagawin natin, o wala ka ng forma. Hindi po ganun. Pag kami binigyan po ng blueprint, dapat ahead of time bago magsimula. Pag-aaralan natin yun, titignan lahat. Lahat.
At pag nandun namin sa site, sumana, kung anong tanong ng foreman, alam namin paano sagutin. Ano ito mo, engineer? Ganyan. Sa teacher, bago pumasok sa eskwelahan, dapat alam mo yung lesson. You need to prepare, you need to read, study. Doon din sa darang Panginoon. Kung tayo lalakad dyan sa kalsada, tayo po'y may gagawin, mayroong decision, we need the Word of God and we need to meditate on it. Study and meditate. Kailan po natin? Kung may decision, bahala na ba? Hindi po. Alamin kay Lord. Alamin kay Lord. Nalala ko nung una kong sa asawa ko, nung kami pa. Sabi niya, nag-pray kami dalawa. Sabi niya sa akin, Tom, tigil na yung prayer natin. Tigil ang prayer covenant. Kasi, sabi sa niya, sagutin mo ko after 7 months. Nag-pray kayo 7 months. After that, saka mo sagutin. Kasi nung sinasabi sa amin, mayroong prayer covenant, di po ba? I-seek muna ang will ng Lord. Sabi niya, that time, this time, kasi gusto niya maging campus crusade for Christ, staff. Mag-commit sa bilang staff. At bilang staff, dapat sa akin na staff din ng CCC. Ako po kapastor sa simbahan. Hindi kami iba. Gusto niya nang umalis na sa aming prayer commitment. Ko, give me 1 week. Pagkatapos ang ginawa ko, panay yung prayer ko. As pagkatapos ang Lord, ano ko lang mo sa amin? Tutuloy ba namin baguhin yung puso ng aking pinag-pray? Kasi wala ko kami, hindi pa kami dalawa eh. Kaya siya tumanggi. Ano po, after a week, bagong kandisip ko Lord sa bahay. And every time na mag-decide po ako, I look, pinakapagbuling-bulayan ko sa tala ko yun. Hindi ako mag-decide without asking God and knowing His word. Kaya mapasin ko yung mga sermon ko nakaraan, all of them ay nanggaling sa saltanong Panginoon. Paano naging matagumpay yung mga inarap namin sa buhay. Mag-iba rin ako, ano kayo illustration na sabi ko na kapan? Mamay maulit ko ulit. Diba ba? Kaya, Panginoon, we need to study day and night. Why? Why? Kasi pag iniwan natin, o nakalimutan natin, huwag natin bigyan ng pansin ang salita ng Panginoon, anong may gusto natin? Our mind is a battleground. Especially right now, no? Maraming nagbibigyan ng time saan? Sa cellphone. Umaga pag-ising, anong unang ginagawa? Cellphone. Sunod, abang may break time, cellphone. Abang katrabaho, cellphone pa rin. Diba? At marami nandoon na nakakalason sa isipan ng mga bata at ng mga Kristiyano. Dahil doon, iba na yung kanyang naiisip. Hindi niya naisip si Lord. Na-intervene siya. Diba? Pero if you will study the Word of God day and night, mayroong mga inputs na galing sa Lord. Amen? Amen. Kayo mga bata, talagang siya sabihin ng salita ng Panginoon. Ayaw ng basa. Mag-decide tayo sa niya, sabihin natin sa niya. Ano nga, bakit ang kalooban ng Panginoon? Because napakalaga po yung kailang pong isipan. Tulad ni Josue, kailangan po niya ng salita ng Panginoon para i-lead ang kanyang mga Israelites na kanyang hawakan. Kaya we need to study, we need to meditate day and night. Kung wala kayong ginagawa, ano gagawin nyo? Adalasan. Hindi, i-remember niyo sabi na ng Bible study nyo, o yung Sermon Sunday, o kaya cellphone, mayroon kayong Bible paper, binagyan nyo, Bible verse for today. Sabi nyo. And then, the more Word of God na na-input sa natin, the more we become successful, victorious, and aware tayo sa babagay na nangyari. At nagiging sensitive tayo sa leading ng Holy Spirit sa natin. Mapipili natin ang tama at hindi ang mali. Amen. Amen. Kaya, usugin natin ang isipan ng salita ng Panginoon. Si Josue, yung kanyang karakteristik. Yung kanyang ugali niya. Nung siya po'y pinapunta sila, sila po ay ma-spice, no?
Pero na silang bumalik na kakaiba. Ay na, kaya natin. Sabi ng iba, hindi natin kaya, mga giant sila. Ako sa promise land. Diba? Even though, mayaman yung lupa, pero hindi natin kaya, mga giant sila. Sabi ng mga ibang spice, marami sila. Pero sabi ni Joseph Caleb, kaya natin sila. Lusubin natin sila. Ganit sila. Kasi alam nila, nasa yun ang Diyos, ang salita ng Diyos. Amen? Kasi hindi po sa darang Panginoon? Kasi hindi ba? Amen! Pasahin natin. Wala kang ginagawa, masarap ko. Ako po ng baptisa na walang ginawa kung hindi magbasa. Yan naman ang story, di ba? Oo, ganda ng pala story ito. Kasi ko, Lord, baguhin mo ito. Ano gusto mo para dito? Hanapin ka sa Bible. Kaya po doon, sobrang denuso ko rin at tawagin na kita. Diba? O huwag kang bakit kayo matawag-patawag kayo. Hindi. It is for your own benefit. Kaya kayo po ay dapat mag-aral. Letter D. Teacher or sumawin na ako. Tapat na pagsasapamuhay ng tagubilin ng Diyos. Sabi sa verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa pagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo sa naman magpunta ngayon. Magpatatag ka at lakasan mo yung loob. Huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa pagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo. Ano po? Hindi ito ay sinabi na ganyan sa kanya, narinig mo niya, nakalaman niya, and then lumayo na, yes, Lord, gagawin. Ano po? Ang maganda po sa atin ay yung sinasabi ng Lord, gawin natin sa buhay natin. Ayaw mo nang nabasa natin sa Biblia. Gawin natin, amen? Amen. Ginagaya niya kayo, narinig niyo sa K-drama. Ay, yung asawa ko, bilis ko basa. Wala ko narinig, walang soundset kanya pinapanood. Pero ang bilis ko basa ng nakisoba. May talent, di ba? Makapatayin ngayon po, bilis ko basa, no? Kaya tayo naman, pero yung asawa ko, hindi niya ginagawa yung pinapanood niya kasi alam niya na iba na hindi maganda. Pero siya po ay asawa ko na ginagawa niya yung mga bagay na kapabili ng Lord. And that's why pinili ko po siya bilang asawa. Siya po ay hindi magandahan. Ano lang, tumag po siya ng Miss o ilan naman. Hindi dahil sa sobrang ganda. Hindi po sobrang, pero siya hindi katangkaran. 5'9" po siya. Ako po yung 5'7" and 3/4 lang. Kaya kasal namin, nagtakong pa siya. Ibilang lang, pwede magtakong rin yan. Hindi ba? Ganyan lang po. Kaya evident na picture. Para-paraan lang yan, di ba? Kaya po siya naging pinukas dito. Pakita ko sa inyo calling ni God sa kanya ay yung desire to serve the Lord. Ang gumanda siya lalo sa akin, sabi niya na I'm willing to serve the Lord. Handa kong gawin. Handa kong sumunod sa kanyang tawag. Kaya sa po ang nanalo. Yes. Okay, tingnan natin yung kasapatan ko sa Diyos. Ay nabuwan, sapat ang pangako ng Diyos. Pangalawa, sapat ang desisyon ng Diyos. Sunod, sapat ang desisyon ng Diyos. Sapat ang lisensya ng Diyos. Sa pang istorya, di ba, pastor po ako? Mahirap po magpastor kung hindi na allowance sa'yo. Ito po yun. Ano po ba na naging contractor ako ng isma building pero puro simbahan at walang sahod. Free. Kaya dami pag-uwas sa akin. More than 20 churches na natayo ko at may mga mission houses pa. It's free. Kaya wala akong kita. Kaya yung mga kamag-anak nila, yung mga iba dyan, sila tonton, ano? Oo, naging taga-probato niyan, taga-gawa sa amin. Oo. Mga taga-layo. Ano po ba na sabi ko, Lord, I'm serving you. Ikaw ang boss ko.
At yung mga inawang namin mga estudyante na dati mga mahirap lang yung paudi ng allowance, kasama namin kumakain ng lugaw sa hapunan, wala silang allowance. Ngayon sila po yung mga ano na, may mga apartment na, may sakyan na, may mga lupa na, dinesa ng Lord kasi nalasigan ang kanilang Panginoon. So sabi ko, Lord, tumayo ko dun sa, sa balkonahin namin. Ang tagal ko nag-serve sa iyo dito sa Santa Mesa. Wala akong bahay. Yung po mismo sa mga pastor, walang sariling bahay. Maraming pastor na palipat-lipat, no? Kung saan sila na-assign. Nagkataon ako naman, for 34 years, dyan lang po ako. Ano po, sabi ko, Lord, wala kaming bahay, mag-retire na po, ilan taon na wala ngayon. Siyempre, may bagong pastor, matanda na ako. Puro youth po ang mga members namin. Mag-a-assist lang po ako. At hawak ko pa yung iba pa mga simbahan namin. Ako pa yung overseer ng mga simbahan na lang. Ikot-ikot ako mga simbahan. Pero I want house in Santa Mesa. Kaya ginawa ko, nilihas ko po yung likuran namin. Lord, nagbigay ka ng property sa amin dito. Siguro na pwede ko na nakarano, ikaw po magbigay sa amin. Wala akong ibang lalapitan, kundi ito lang. Wala akong ibang boss. Ito ba? Wala akong kumpanya na magbibigay ng loan o 30-month pay. Wala po. O walang magbibigay sa kundi sa church lang at si Lord lang. Kaya niyo po, after that prayer, after 1 month, ay may pumunta sa akin na sinalak po yung kanilang bahay na 3-story na dormitory. 400,000. Ginawa niya siya. And then after that, after a month, sabi ng may-ari, binibenta ng 4 million yun, naging 3.5, tapos walang kumukuha kasi medyo mataas, medyo lumana. At sabi sa amin, bilhin niyo na po, sabi sa amin, wala kaming pera. Tapos sabi niya, ulugan niyo na lang for 1 year. Kumain kami. Pero 170,000 a month ang babayaran namin. Kami nakuha nung maliit lang po allowance ko. Tama lang para kami mag-survive. Kung Lord, nag-pray ako dito ba na you will give a property sa amin bilang yung gift sa amin. Ikakumbos namin. Ano po nangyari? Within a year, nabayaran pa namin ng 2. At tayo po, from 3.5, sabi nang nangyari, 2.5 na lang sa inyo ba? Pili mo si Lord. Tumawad si Lord. Yung sa parang from 3.5 to 2.5. O di na. As ano po ba, the year, hindi kami nagtulong-kulang sa pagbabayad. Gulot sa kaibahan ng pera. Nabayaran yun. Gulot sa tamot. Ano bakit? It is precious and big gift sa amin. Lord, may bahay na kami sa Santa Mesa. At maraming boarding house pa ito. Possible income is 40,000 plus a month. So, secure din natin ito. Pag-militera pa. Sabi ko, ano po ito po? Yung pa lang yun, sa simula pa yun. Wala kami pinang mapagawa kasi kailangan namin maayos yun eh. Sa labas puro semento, sa loob kahoy. At maraming anay, dumulo, kaya nagyan mo 2.5. Sabi ko, Lord, ikaw po mag-provide ng pangay namin. Ano po nangyari? Pinag-demolish ng Lord lahat ng bahay sa Rilos. Sa Skyway, di ba? Pinayagin niya ma-demolish. At yung mga bahay doon, na kinukuha naman ng Kalakal Boys, ibinibay na sa akin na napakamuro. Tapos na po yung first, second, and third. Nasa rooftop na po kami. Penthouse na po ginagawa ko doon, medal food. Wala kaming pera. Pag hapon din ang kasama carpenter, Pastor, kailan natin ng 2x4. Pero kung magkailan po tayo, pag dapat namin, Pastor, bilhin ito 2x4. Kamura-mura. Minsan 10 pesos per board feet. Tapos, salamat. Kailangan ko ng yakal, pang poste, pang video, malalaki. Yung kapitbahay namin doon, na anak ng member namin, dati, nung siyempre bubuhay pa,
puro yakan, marami. Kami talaga, tinipos sa bahay nila. Namatay nila kay McDo, sabi niya, Pastor, bili mo na lang ito ng 2,000 pesos. Ang dami. Talaga po, Kuya Ray, bili mo na. Naawa ko po. Huwag po. 3,000 lang po yan, pwede? Kasi naiya naman ako, 2,000 lang. Hindi ako 3,000. O sige, gusto ko nila, sabi niya. Dahil tayo good poste, biga at process ng bahay. The worth of 3,000 pesos. Di po ba? Kung kailangan yung bintana, mag-upay na kami. Lord, kailangan namin yung bintana. Mamaya, darating na. Ganun si God. Lord, kailangan ko po ng tubo, PVC, orange. Itong size. Kinabukasan, nandun pag-isip namin, may tubo na. Diba? Sila yung mga Calaccan boys. Nung simula ko mag-desire to minister to them, akala ko, para sa ministry, totoo naman para sa ministry yun, para to win them for Christ, but also a blessing to us. Minsan yung ministry natin, akala natin sacrifice lang, hindi doon po Christian, it is also a blessing. Eh yun po, malapit na matapos po yung bahay. Sabi nilang sa akin, kung kayo ay talagang gumasos niyan, almost $1 million pa ang nagas natin. Pero wala po. Ang ginagas ko lang yung allowance ko every month. Unti-unti. Kaya sabi ng mga tao, Pastor, mag-iisan ka na siyempre, ginawa namin from first floor, second floor, third floor, fourth floor, renovation talaga, general renovation, na puro biyaya ng Lord. At sabi ko, ikaw ang boss ko, Lord. Ikaw ang magpapay. One night, ay ko, Lord, kailangan ko ng yero. Di ba man din ako nakakapos mag-pray. Tumatawag na, Pastor, may yero po dito! Because God knows my need, my family's good. At alam niya ang need nyo para sa inyo. You need to become faithful and obey Him. You need to study His Word. You need to willing to sacrifice for the Lord. Itong simbahan ito ay simula pa lang. Magkapit-kapit kayo. Sama-sama kayo. Maraming days sa Panginoon. One day, mabaltaan nyo. Mabaltaan marami na binigyan kayo pala ng Panginoon isang property na isang hindi nyo kaya isipin. Amen. Kaya, aalis mo kayo kayo doon? Yung ano ko last time? Never. Aalis mo kayo? Never. Alam ko yung yung sa gay na, ano ba yung gay? Ito yung balito. Nag-share ko doon sa kayo, brother, yun habil. Nag-eskwelahan nila, tinayo ako ang consultant doon. And then, speaking ako last year, tapos kaming Saturday, speaking ako nila doon. Sanang anniversary, ang bilis na 1,000 na 500 din ka ng estudyante. Kahit isa wala din po yung sasunod ng equipment yun. Talagang napagaling ng Lord sa soil. Sabi ko, Lord, patuloy na ikaw pong mamuna sa amin. Ano po, si God is totoo talaga sa kanyang mga salita. Si God ay totoong ganyan kang gumagawa sa bawat sa atin. Ano po, ikaw Lord, gusto kong ipakita sa mga tao na umaatin dito sa simbang ito na hindi po ito isang religion. Hindi ito isang parabang sinamahan ko isang samahan. Hindi ito isang parabang nagkakasaya ng kami dito. Hindi dahil sa dito ang tatay ko, nanay ko, kapatid ko. Hindi po. Pagka kung tamang ilisyon dito, nandito ako. Pagka dito si Lord. Nandito kanyang salita. May pangakong Diyos sa simbahan ito. Amen. Know that word. And the Lord ay salita ng Lord. Kabalik ko yung sa gain, no? Therefore, gain, di ko na isang cross, take yung gain. G means let us grow together. Lumabog tayo, sama-sama. Hawak-hawak, amen? Amen. Next, A. Aim high. Pag-pray kayo at nangarap kayo. Ano bang gusto mo, Lord? Sige, paano ito? Aim high. Look unto God.
look in His Word. Aim high. Huwag lang kayo sabihin na, gusto ko lang ito na. No. Mag-aim kayo ng mga bagay na gusto ibigay sa inyo, Lord. And sa gaya na yung sa GAI, I is invest. Right? Invest your time, talent, and your treasure. Whatever na meron ka, invest in the Lord. Yun ang hindi ka may scam. Amen? Amen? And then last, and never give up. Huwag kayong susuko. Sama-sama. Pagkat, ang kasama nyo ay si? Sino dito na si? Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this afternoon. Thank you sa iyong word. Thank you for the encouragement. Thank you for your presence, Lord. And we believe that you have planned for this church sa dating panahon. Not only this church also, but to every individual, sa lahat ng tao na nandito, Panginoon, meron kang plano sa nila. Meron kang pangako, Panginoon. Protection mo sila. Andun yung provision, Panginoon. At yung presensya mo ay sasala. Help them to become faithful to you. To obey your word. To meditate on your word. Help them, God, na unahin ka sa anong buhay, Panginoon. At palitan mo ang kailangang perspective. At help them na magkaroon siya ng focus sa iyo at sa iyong salita. Bless them, God. Work upon them in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan, bago po tayo matapos, awitin po ulit natin ang kamangha-mangha. Magstayo po tayo. Kamangha-mangha talagang ating Panginoon. Sabay-sabay, nagkakalang sa sayaw at papuri sa'yo. Sabay-sabay tayo.
maganda. Lalagyan natin pala po sa kutin yan. Ano ba try, Ben? Try mo. Kaya mo lang. Try mo. Ito kailangan mo pala ng maliit yung speed. Kaya. Lolo. Kailan tayo? Si Pastor, magaling kumanta yan. Si Pastor. Si Pastor Tani. Oo, yan. Ay, alay pa pala. Next time, next question. Marie.